Doc, mahilig pong ma-line up ng anak ko ang mga laruan niya. Sabi nila, sign daw yun ng autism. Totoo ba ito? Ako nga pala si Dr. Kat, I'm a pediatrician and a mom. So, papakita ko sa inyo yung ginawa ng aking anak. Usually, ay hinahayaan lang namin siya maglaro mag-isa, and a few times ay nakita ko siya na nagla-line up din siya ng toys niya. So, ito yung photo na nakapila yung mga kitchen items sama-sama sa isang end, and then after nun ay pinila naman niya yung mga stuffed animals niya. So, some moms have been asking if this is something na dapat ba nilang ipag-alala dahil may mga nagsasabi na ito ay possible na signs daw ng autism. Actually, maraming toddlers po ang gumagawa nito, yung pag-line up ng toys, sinosort nila by color or by size, and it's actually part of early learning and order development. Interested sila in moving objects around a space at pinapagalaw nila ito or ginugrupo tulad ng yung mga paghagis ng gamit, pagtulak o kaya yung spinning. So when they put objects na nakalinya or in alignment na tinatawag na positioning schema, gusto nila yung may sense of order, structure, sequence at symmetry. So usually ginagawa nila ito sa mga cars, trains, animals o kaya yung mga stones, sa mga shells o kaya yung mga sticks. O kaya naman paupuin nila yung mga stuffed toys in a line tulad nitong ginawa ng anak ko. So actually normal po yan sa edad ng 2 years old to 3 years old, lalo na kung curious at observant ang bata. Kaya kung na-observe ninyo ito sa inyong anak, pwede nyo silang bigyan ng mga toys tulad nung yung pagsuot ng pasta tubes into a thread or string, playing with construction toys, counting and sorting objects, o kaya yung paggawa ng paper dolls. Na-associate kasi itong pag-line up ng toys sa autism kasi repetitive behaviors tulad nga nung lining up, pinning, or fixating on patterns ay isa sa mga criteria ng autism spectrum disorder. Pero tandaan nyo po, hindi ito sapat mag-isa lang na basehan kung may autism ang bata or not. Dapat may iba pang signs. Halimbawa, kakulangan ng eye contact, hindi nagre-respond sa pangalan, wala, or kakaunting gestures tulad ng pagturo or pag-wave, delay yung speech or yung social interaction, at marami pang ibang signs na dapat i-consider bago pong masabi na may autism ang isang bata. Kung sabay pa rin siya sa developmental milestones, nakikipaglaro, nakikipag-eye contact, tumatawa, at may interaction naman sa ibang mga tao, then lining up toys alone is not automatically a red flag. Pero tandaan nyo po, kung may ibang delays or any concerns ka na napapansin, huwag po kayong mag-atubili na magpatingin sa inyong pediatrician. Pwede po kayong i-refer sa isang developmental and behavioral pediatrician for further evaluation. Mas importante po ang early detection and intervention kaysa ipagwalang bahala ang inyong mga napapansin. So I hope that answers your question. Ito po ulit si Dr. Kat. Ingat po palagi.